Ang alam ni Emilia, hahanap siya ng habibi sa Dubai para makaahon siya sa kahirapan. Ngunit sa isang iglap, ang boarding pass ay napalitan ng marriage contract at lahat ay kagagawan ng mayaman na si Maximo Villacorta. Jump Tales presents Maximo and Emilia, Inspiring Love Story, written by Aga and narrated by yours truly, Miss J.A. Final call for passengers bound to Dubai. Mahigpit na napahawak si Emilia Madrigal sa boarding pass na nasa kamay niya, habang pilit pinipigilan ang panginginig ng katawan. Para rin to sa'yo, Emilia, upang makabayad ka sa mga utang mo dahil na-scam ka. Bulong ni Emilia sa kanyang sarili. Kung hindi ka alis sa bansa, baka humandusay ka na lamang sa dandal sa mga utang mo kay Don Felipe. Madiin siyang napapikit. Bilis na iha, gumagalaw na ang pila. Madiing sabi ng babaeng illegal recruiter sa tabi niya. Tumango siya kahit hindi sigurado. Ito na kasi ang huling pag-asa niya. Patay na ang lola niya. Baon siya sa utang dahil na scam. Wala na ring natira sa kanya, kundi ang maliit na apartment na malapit na rin kunin ng bangko. Kaya kahit kinakabahan, sumugalis siya. Hahanap ako ng habibi. Yung mayaman at malaking mikropono para mayaman na, makakakanta pa ako palagi. Biro ni Emilia sa kanyang isipan. Mahigpit niyang hinawakan ng lumang kwintas sa suot niya, ang tanging iniwan ng lola niya bago ito mawala nung bata pa siya. Emilia, ikaw ba yan? Napalingon siya nang may matandang tumawag sa pangalan niya. Naka-wheelchair ito, nakabonet at halatang hinang-hina. Namumuo ang luha sa mga mata habang nakatitig sa kwintas niya. Ang kwintas na yan. Basag ang boses nito. Saan mo nakuha? Napalunok si Emilia. Iniwan po ng lola ko. Biglang namutla ang matanda. Emilia, ikaw nga. Bulong nito bago tuluyang lumuha. Apo ko, salamat sa Diyos. Nahanap kita bago ako mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Bata pa siya nung nagkawalay sila dahil sa sunog, kaya hindi niya maalala masyado ang mukha ng kanyang abuela. Kasunod noon ay isang lalaking matangkad, naka-uniform ng pangpiloto ang lumapit sa matanda. Lola, halika na po. Malapit na tayong umalis. Wika ni Maximo. Maximo! Nanginginig na hinawakan ng matanda ang braso ng gwapong lalaki. Siya ang nawawala kong apo. Napatingin si Emilia sa lalaki. Seryosong tingin ito sa kanya. Ang gwapo naman ito. Malanding wika niya sa kanyang isipan. Sigurado po ba kayo? Baka naman nagkakamali lang kayo. Tura ni Maximo sa matanda. Umiling si Esperanza. Siyang apo ko, Maximo. Hindi ako pwedeng magkamali. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Maximo, ay biglang nanlamig si Emilia nang makita mga tauhan ni Don Felipe. 3 lalaking nakaitim na papalapit sa kanila. Boss, siya yun! Sigaw ng isa habang nakaturo sa kanya. Nawala ng kulay ang mukha ni Emilia. Tumakbo siya. Emmy! Gulat na tawag ng recruiter ngunit hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang nakasiksik sa dagsa ng mga pasaherong may dalang maleta. Nanginginig ang kamay niya na halos mabitawan ng boarding pass. Hoy! Tumigil ka! Sigaw na lalaking humahabol sa kanya. May utang ka sa boss namin! Hindi ka makakalabas sa bansang ito! Sigaw pa ng isa. Napahikbi si Emilia habang pilit iniiwasan ng mga taong nadaraanan niya. Excuse me! Sorry po! Halos matumba siya nang may mabangga siyang airport card. Nagtitingin na ng mga tao. May ibang umatras pa nang marinig ang sigawan. Emilia! Muli niyang narinig ang boses ng lalaking nagngangalang Maximo mula sa likuran, pero mas lalo siyang nataranta. Hindi niya alam kung bakit siya hinahabol nito. Hindi niya alam
kung maniniwala ba siya sa matandang nagsabing apo siya nito o baka isa na naman yung panibagong gulo. Ang alam lang niya, kapag nahuli siya ng mga lalaking yon, katapusan na niya. Sorry po, sorry! Kung sino-sino nang nababangga niya. Sandali lang! Malakas sa singit ni Maximo, ngunit hindi huminto si Emilia. Please, sana mabalian siya ng mga para hindi na ako mahabol pa. Umiiyak na bulong niya sa sarili. Naririnig niya pa rin ang yabag sa likuran niya. Palapit ang palapit. Hanggang sa may matibay na brasong biglang humila sa kanya paloob sa isang madilim na sulok sa pagitan ng mga dingding. Bitawan mo ako! Bago pa siya makasigaw, biglang bumaba ang mukha ni Maximo at mariin siyang hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Napakapit siya agad sa matigas itong braso sa gulat habang tuluyang natulala. Ang isang kamay ni Maximo ay nasa baywang niya habang ang isa naman ay nasa likod ng ulo niya. Tila tinatakpan ang mukha niya mula sa mga taong dumaraan. Kasabay noon ay narinig nila ang nagmamadaling yabag ng mga lalaking humahabol. Nasaan na yun? Baka lumabas sa kabilang gate. Habulin niyo! Halos mawala ng hangin sa Emilia habang nananatiling nakadikit ang labi ni Maximo sa kanya. Nang tuluyan ng mawala ang mga yabag, tsaka lang dahan-dahang umatras si Maximo. Pareho silang hingala. Tumigil ka rin sa pagtakbo. Anito, biglang nag-init ang mukha ni Emilia at tuluyan niyang na-realize ang nangyari. Hinalikan siya nito at hindi simpleng halik lang. Mariin, mainit at halos mawalan siya ng ulirat. Tinulak niya si Maximo. Ano bang problema mo? Hindi pa man tuluyang nakakatayo na maayos si Maximo dahil sa pagkakatulak ni Emilia ay bigla nitong itinaas ang tuhod niya at tumama yon sa microphone ni Maximo. Aray! Diretsyong napatuwad si Maximo habang sapo ang kanyang birdie. Nalaki rin ang mga mata ni Emilia nang makita niyang nasasaktan ang mukha ni Maximo. Ay, sorry, ayos lang bang mikropono mo? Napaupo si Maximo sa sahig habang mariing napapamura sa ilalim ng hininga. Anong microphone? Yang ang buntot mo sa harapan, microphone, birdie, ibong nakakabit sa pagitan ng mga hita. Sira ulo kang babae ka. Bakit mo kasi ako hinalikan? Iniligtas kita, baka nakakalimutan mo. Parang gusto mong wakasan ang lahi ko. Paano kapag nabasag ang itlog ko? May papalit ka ba rito? Bakit mo kasi ako hinalikan eh? Tinutulungan kita. May iba namang paraan eh. At bakit ba hinahabol mo rin ako? Sino ka ba ha? Manyakis ka? Wala na akong time magpaliwanag kung sino ko. Ang mahalaga ay kung sino ka. Ngunit seryoso nang siyang tinignan ni Maximo nang makabawi ito sa sakit. Kung gusto mong mabuhay at makalis sa gulong ito, malamig ngunit mababa nitong sabi. Sumama ka sa akin. Napalunok si Emilia. Bakit mo ko tinutulungan? Saglit siyang tinitigan ni Maximo bago bumaba ang tingin nito sa kwintas niya. Dahil yun ang huling hiling ng lola ko. Ang lola natin. Umiling si Emilia. Patay ng lola ko. Yun ang akala mo. Her name is Esperanza Madrigal Galvez. Ikaw nawawala niya nga po na si Emilia Galvez. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang intercom sa buong airport. Attention please. Flight PR427 bound to Dubai has been cancelled under executive order of Villacorta Airlines. Nanlaki ang mga mata ni Emilia at nawala ang sinabi ni Maximo sa kanya. Ano? Hindi pwede. Mamamatay ako kung mananatili ako rito. Bakit cancel? Kailangan ko makaalis. Dahan-dahang ibinalik ni Maximo ang tingin sa kanya. Malamang, lilipad ba yun kung walang piloto? Buwisit naman ang pilotong yun. Paimportante. Ako ang pilotong sinasabi mong buwisit at paimportante. Na-cancel yun kasi niligtas kita sa humahabol sa'yo. Natigilan si Emilia. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Maximo na halatang naiirita pa rin habang sapong sarili nitong bayag. Ikaw, ang piloto? Bulong niya. Oo. At kung hindi mo ako tinuhod, baka mas maayos pa ako nakakatayo ngayon. Napakurap si Emilia, tsaka umiwas ang tingin. Huminga ng malalim si Maximo
bago tuluyan tumayo na maayos. Ngayon, malamig nitong sabi habang nakapamulsa. Sino pa talagang humahabol sa'yo? Anong atraso mo sa kanila? Saan ka nagtago? Hindi kita nahanap. Napakagatlabi si Emilia. Ayaw niyang magsalita. Hindi niya kilala ang lalaking nasa harapan niya. Oo, tinulungan siya nito pero paano kung may kapalit? Paano kung nagsisinungaling ito? Matagal na simula nang mamatay ang lola niya sa sunog. Kriminal ka ba? Diretsyong tanong pa ni Maximo. Ha? Hindi no? Ang ganda ko namang kriminal. Nakita ni Emilia na umasim ang mukha ni Maximo dahil sa sinabi niya. Then, explain. Tahimik siyang napayuko. Nanginginig ang mga daliri niyang mas hinigpitan ng pagkakahawak sa boarding pass. I was scammed. Mahina niyang amin. Na-scam ako sa isang lending app dahilan kung bakit maraming taong nagtiwala sa akin at nagbigay ng pera sa akin dahil nagtiwala silang dodobo lang pera nila. Yung pala scam. Ang dami ko tuloy utang. Napatahimik lang si Maximo. Ngayon, nasa illegal recruiter naman ako pero wala akong pamimilian, kundi ang magtiwala na makakalusot ako at makakapagtrabaho sa Dubai. Tuloy niya habang namumuo ang luha sa mata. Huminga siya ng nanginginig. Lumobo ng utang ko. Bahagyang kumunutan noon ni Maximo. Ganun ba yun kalaki na kailangan kang tugusin dito? Napapikit sa Emilia. Mayaman na sugarol ang pinagkautangan ko para lang hindi magalit yung mga nagbigay ng pera sa akin. Natawa siya ng mapait. Magkano, Emilia? Ayaw sana niyang sabihin, pero wala na rin naman silbing magtago. 2 milyon. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Maximo. 2 million? Ulit ito. Anong klaseng trabaho ba yung pinasok mo? Hindi ko alam, okay? Napaiyak na siya sa sinabi niya. Desperado lang ako. Biglang natahimik ang paligid. Tanging mabigat nilang paghinga lang ang maririnig. Unti-unting bumagsak ang luha ni Emilia. Wala na kasi akong ibang choice eh. Mahina niyang sabi. Patay ng lola ko kaya imposibleng ang lolang tinutukoy mo ay ang lola ko. At kala ko, kapag nakaalis ako dito, magkakaroon ako ng chance sa magsimula ulit. Tahimik lang si Maximo habang pinagmamasdan siya. Hindi ka dapat umutang sa mga taong sugarol. Saad nito, natawa si Emilia na mapait. Wow, talaga. Ngayon mo lang sinabi. Nakautang na ako, late na yung advice mo. Bahagyang napailing si Maximo. Pagkatapos ay may inilabas itong isang folder mula sa bitbit nitong leather bag. Nanlaki ang mga mata ni Emilia nang makitang papel. Marriage certificate. Ano yan? Diretso siyang tinignan ni Maximo. Pakasalan mo ko. Parang tumigil ang mundo ni Emilia. Ano? May salti ka naman pala eh. I will pay all your debts. Mas lalo siyang napatras. Baliw ka ba? O baka naman nakahit-hit ka ng pinagbabawal na gamot? Adi ka no? Sabagay, gwapo ka at mukhang mayaman. Siguro, pusher ka rin ng pinagbabawal na gamot no? Kung titignan sa itsura, mas mukha ka pang nag-aadi kesa sa akin, miss. Huminga ng malalim si Maximo. Listen carefully, Emilia. Malamig nitong saad habang mariing hawak ang marriage certificate. Hindi ako adik. Wala rin akong oras para makipaglokohan. Bakit gusto mo akong pakasalan? Hindi tayo magkakilala. Hindi porket nasipsipat na halikan mo ng mga labi ko, ibibigay na ako sa'yo. Para sabihin ko sa'yo, birin pa si Chuchay. Chuchay? Who the hell is Chuchay? Di yung pusi ko. Namula si Maximo sa sinabi ni Emilia. Kaya sagutin mo ko, bakit mo ako pakakasalan? Because our grandmother is dying. Natigilan si Emilia. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang at inis sa mukha ni Maximo. Natigilan na lamang si Emilia nang hawakan siya nito. Let's go. Ipapakilala kita sa kanya bago tayo magpakasal at magkaroon ng kasunduan. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Emilia. Ilan sandali pa ay hindi na siya nakatanggi nang bahagyang hilahin ni Maximo ang kamay niya pabalik sa VIP lounge kung saan niya unang nakitang matanda.
Ngunit pagdating nila doon, ay wala na si Lola Esperanza. Nasaan si Lola? Agad na tanong ni Maximo sa isang security. Sir Maximo, sinugod na po sa ospital si Madam. Kanina ko pa po kayong hinihintay. Anito, nanlaki ang mga mata ni Maximo. What happened? Bigla po siyang inatake. Nahirapan siyang huminga pagkatapos na nangyari dito sa airport. Dagdag nito, parang nawala ng kulay ang mukha ni Maximo. Hindi na siya nagkaksaya ng oras. Come with me, Emilia. Mabilis siyang naglakad palabas habang kasunod naman si Emilia na halos tumatakbo na rin para makahabol. Sandali! Sigaw niya. Hindi ko pa rin naiintindihan na nangyayari. Hindi rin ako sigurado sa lahat. Malamig na sagot ni Maximo habang patuloy sa paglalakad. Pero sigurado akong ikaw ang apo ni Lola. Anong basehan mo? Ang kwintas sa suot mo. Napahawak si Emilia sa kwintas sa suot. Parehas kayo ng kwintas si Lola Esperanza. Natigilan siya. Tumigil sandali si Maximo at inalabas mula sa bulsa ang isang lumang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Sa litrato ay isang batang babae na halos kamukha niya at sa leeg nito, naroon ang parehong kwintas. Ikaw yan. Yan ang sabi ni Lola Esperanza. Sabi ni Maximo. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Emilia. Hindi siya makapaniwala. 8 taong gulang ka nang mawala sa sunog. Paano mo nalaman? Dahil isa ako sa iniligtas si Lola Esperanza. 17 years ka namin hinahanap. Wala makapagturo dahil natupok lahat ng pagkakakilanlan mo. Hindi niya alam kung may kumuha ba sa iyong kung sino. Halos lahat ng bayang puna na yun. Pinuntahan na namin. Natigilan siya. Tahimik ang buong biyahe papunta sa ospital. Hanggang sa hindi na napigilan ni Emilia. Bakit mo ko gustong pakasalan at bayaran ng mga utang ko? Napatingin si Maximo sa kanya. Dahil yun ang huling hiling ni Lola. Hindi na rin naman ako mahihirapan kung magkakaroon ako ng asawa. Pwede mo kong hiwalayan kung kailan mo gusto. Ang nais ko lang ay matupad ang kahilingan na matandang nagligtas sa akin. Kumunot ang noo ni Emilia. Ano? Bakit hindi ka mahihirapan? Isang ina para sa ano ko. Yun ang nais kong gawin mo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Anak? Oo. May anak ka? Obviously. Teka lang ah. May anak ka tapos gusto mong pakasalan ng babae ngayon mo lang. Nakilala? Contract marriage. Isang kasunduan kung gusto mo. Mas lalo siya naguluhan. Ano ka ba? Hindi kita maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin ngayon. Tumigil ang sasakyan sa harap ng ospital. Agad na bumaba si Maximo. Ang importante ngayon, seryosong sabi nito habang nakatingin sa kanya. Makita pa natin si Lola Esperanza ng buhay, Emilia. Biglang kumabog ang dibdib ni Emilia. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, natakot siyang hindi makita ang matanda. Natakot siyang hindi na niya makausap ang matandang tumawag sa kanya bilang apo. Sir, lumapit ang doktor. She's asking for you. Mabilis na naglakad si Maximo papasok ng ICU. Natigilan si Emilia sa labas, pero maya-maya, dahan-dahan din siyang sumilip. Halos madurog ang puso niya nang makita si Lola Esperanza. Nakahiga ito, mahina ng paghinga at nakakabit na ang kung ano-anong tubo sa katawan nito. Ngunit nang makita siya, bahagyang ngumiti ang matanda. Emilia, mahinang tawag nito. Buti naman at nahabol ka ni Maximo. Nag-alala ako. Akala ko hindi ko na masisilayan ang apo ko bago ako mamatay. Napahikbi si Emilia habang lumalapit. Lola, ikaw po ba talaga yan? Nanginginig na hinawakan ni Lola Esperanza ang kamay niya bago yun ipinatong sa kamay ni Maximo. Sa wakas, bulong nito habang lumuluha. Nahanap din kita. Tahimik lang si Maximo, ngunit mahigpit ang hawak nito sa kamay na matanda. Lola, mababang saad ni Maximo. Magpahinga na po kayo. Pakakasalan na ako ni Emilia kaya huwag na kayo mag-alala pa. Umiling si Esperanza. Makinig ka sa akin, Maximo. Bahagya silang yumuko para marinig ito na maayos.
Ang batang yan. Hirap nitong sabi habang nakatingin kay Emilia. Mag-isa na lang siya sa buhay. Tapos iniwan ko pa siya noon. Unti-unting napaluha sa Emilia. Protektahan mo siya. Protektahan mo apo ko, Maximo. Bilen ng matanda. Tahimik lang si Maximo habang nakatitig sa magkahawak nila mga kamay. Lola, sandali lang po. Bakit kayo nagpapaalam? Ngayon pa lang po tayo nakitang muli eh. Apo, Emilia, hindi na kaya pa ng katawan ko. Saan ng matanda at hinaplos ang pisngi ni Emilia bago muling tumingin kay Maximo. Maximo, promise me. Napapikit si Maximo bago mariin tumango. I promise, Lola. Ngumiti ng bahagya sa Esperanza, ngunit maya-maya, napatingin itong muli kay Emilia. At ikaw, nanginginig ditong bulong. Huwag mong layuan si Maximo. Pagkat iwalaan mo siya at ituring na pamilya, hindi ka niya pababayaan. Natigilan si Emilia. Biglang napasingap ang matanda bago ito bahagyang napatawa kahit mahina. Matigas ang ulo niyan. Bulong nito. At sobrang sungit. Wala nang bilib sa pag-ibig. Lola, napabuntong hiningan sa Adi Maximo. Pero, nanginginig ng ngumiti sa Esperanza. Mabuti siyang tao. Sila ng anak niyang si Maria. Tahimik lang si Emilia habang umiiyak. Hindi niya alam bakit sobrang sakit sa dibdib. Ngayon lang niya ulit naramdaman na may nag-aalala sa kanya. Maximo, agad na patingin ng lalaki kay Esperanza. May huling-hiling ako. Natahimik ang buong kwarto, kahit ang doktor sa likod ay yumuko na lang. Pakakasalan mo siya at huwag iiwan. Saad ang matanda, diretsyong natigilan si Emilia. Lola naman, kailangan pa ba yun? Samantalang si Maximo naman ay napapikit na tila matagal na nitong inaasahan yun. Tahimik ang buong ICU room. Tanging tunog lang ng heart monitor ang maririnig. Napakagatlabi si Maximo bago dahan-dahang tumingin kay Emilia. Namumulang ilong nito kakaiyak. Magulong buhok. Hawak-hawak pa rin ang boarding pass at sa hindi niya maintindihang dahilan, bigla siyang natawa ng bahagya. Bakit ka natatawa? Agad na reklamo ni Emilia. Ako tong ipinapakasal bigla tapos mawawalan ulit ng pamilya? Di ko rin naman ginusto to. Diretso nitong sagot. Wow ha, parang lugi ka pa. Hindi naman sa ganun. Nanlaki ang mata ni Emilia. Huwag kang maingay. Ako pa maingay? Ikaw mukhang walking refrigerator na biglang nanghahalik. Better than looking like a scam victim with anger issues. Enough. Mahinang natatawang saad ni Lola Esperanza. Pareho silang natahimik. Ngunit kitang-kita ng matanda ang paraan ng pagtitig nila sa isa't isa. Parang aso't pusa. Natigilan lamang sila nang biglang bumukas ang pintuan ng ICU. Sir. Mabilis sa pumasok ang assistant ni Maximo na halatang namumutla. What? Malamig na tanong nito. May mga tao po naghahanap kay Miss Emilia sa airport. Nito, nanlamig si Emilia. May dala pong baril. Tahimik na bumagsak ang tingin ni Maximo. Samantalang si Lola Esperanza naman ay mahina ng napapikit. Please. Bulong nito habang hinihingan. Iligtas mo siya, Maximo. Mahigpitan na pakuyom ang kamao ni Maximo. Pagkatapos ay diretsyon tumingin kay Emilia. At ngayon, bitawan mo na yung boarding pass. Wala ka ng choice kundi pakasalan ako. Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Excuse me? Bakit parang inuutusan mo ko? Hindi ba pwedeng si Lola na munang isipin natin? Dahil hindi ito yung panahon para makipagtalo. At kailan naging magandang dahilan ng pagpapakasal sa estranghero? Bubuka pa sana ang bibig ni Maximo, ngunit natigilan silang pareho nang marinig ang tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor. Lola! Mabilis na napalingon si Emilia. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Esperanza
habang dahan-dahang bumabagsak ang mga yon sa kama. Agad na kumilos sa mga doktor at nurse. "Please, step outside!" "Lola!" Umiiyak na sigaw ni Emilia. Ngunit hindi na siya nakalapit. Nahila siya palabas ng ICU habang pilit niyang inaabot ang matanda. "Lola!" Tuluyan ang nagsara ang pintuan. Napaupo si Emilia sa sahig habang umiiyak. Pakiramdam niya ay kakarating lang niya, pero mawawala na agad ang pamilyang matagal na panahong nawalay sa kanya. Samantala, tahimik lamang na nakatayo si Maximo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao nito. Ilang minutong lumipas ay bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. "We're sorry." Anito, parang tumigil ang mundo. "The patient passed away. Hindi na nakayanan ng katawan niya ang kumalat na cancer." Napahugulgol si Emilia. Ngayon lang niya muling nakita ang tunay niyang pamilya. Ngayon lang siya muling tinawag na apo at sa mismong araw ding yon, nawala agad ito. Tahimik na yumuko si Maximo. Wala itong sinabi. Ngunit nakita ni Emilia ang pamumula ng mga mata nito. Kinagabihan, tahimik ang chapel. Nasa loob ng glass casket si Lola Esperanza. Napalibutan ng puting bulaklak. Tahimik na nakaupo si Emilia sa harapan nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat na nangyari. Kaninang umaga, tatakas sana siya papuntang Dubai. Ngayon, nasa lamay siya ng kanyang lola. "Miss Emilia." Napalingon siya. Naroon ang abogado ng pamilya Villacorta. May hawak itong isang makapal na folder. "Iniwan po ito ni Madam Esperanza." Napakunot noo siya. "Para saan po?" "Last will and testament." Kasabay noon ay dumating si Maximo. Diretso itong tumabi sa kanya. Binuksan ng abogado ang dokumento. "At bilang huling habili ni Madam Esperanza," basa nito, "ang lahat ng ari-arian na kapangalan dito ay mapupunta kay Emilia Madrigal Galvez. Yun ay kung ikakasal ito kay Maximo Villacorta." Nanlaki ang mga mata niya. "Ang kasal ay dapat maisagawa sa lalong madaling panahon ayon sa nakasad sa habilin." Pananapos nito, napalingon siya kay Maximo. "Kung ganun ay, magpakasal na tayo." Matapos ang lamay at libing ni Lola Esperanza, 1 linggo na kararaan, sa isang pribadong opisina ng City Hall. Tahimik na nakaupo si Emilia. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa marriage certificate. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. "Ready?" tanong ng abogado. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging mag-asawa sila. Tahimik na tumingin si Emilia sa lalaking katabi niya. Matangkad, guwapo, mayaman, at sobrang sungit. Samantalang si Maximo naman ay nakatingin lamang sa dokumento. "Congratulations," nakangiting sabi ng abogado. Ngunit walang umiti sa kanilang dalawa. Dahil pareho nilang alam na nagsimula pa lang ang pinakamagulong kasunduan sa buhay nila. Biglang tumunog ang cellphone ni Maximo. Saglit itong sinilip ang screen bago tuluyang kumunot ang noo. "Anong meron?" Nag-aalalang tanong ni Emilia. Dahan-dahang ibinaba ni Maximo ang cellphone habang malamig ang mukha. "Alam na ni Don Felipe na hindi ka nakasakay sa flight." Nanlamig si Emilia. At mukhang tumingin ito diretso sa kanya. "Hinahanap na ng buong Maynila si Mrs. Villacorta." Ilang saglit pa ay tahimik lang si Emilia habang nakatanaw sa malawak na mansyon ng mga Villacorta matapos silang magpakasal ni Maximo kahapon. Pakiramdam niya mali yata ang napasukan niyang mundo. "Huwag ka mag-alala, babayaran ko agad si Don Felipe." Anito sa tabi niya. Samantalang si Emilia ay nakatingin lang sa napakalaking fountain sa harapan. May mga uniform guards at halos hindi niya mabilang ang mga sasakyang nakaparada sa driveway. "Dito ka nakatira?" Hindi makapaniwalang tanong niya habang dahan-dahang bumababa ng kotse. "May problema ba?"
Masungit itong tanong. Wala, pero mukha kasing pwede na itong tawaging isang palasyo. Bahagyang natawa ang driver sa harapan. Samantalang si Maximo naman ay napailing lang bago muling naglakad palabas. Come on. Bit-bit ni Emilia ang maliit niyang bag habang sunod-sunod ang kaba sa dibdib niya. Hindi pa rin nagsisink in sa kanya na ilang oras pa lang ang nakakalipas. Wala siyang matakbuhan. Ngayon, asawa na siya ng isa sa pinakamayamang piloto sa bansa. Pagpasok nila sa loob ay halos mapasinghap siya. Napakalinis, napakatahimik at sobrang lawak. Sir Maximo. Yumuko agad ang mga kasambahay, ngunit natigilan ng lahat nang mapatingin sa kanya. Mabilis sa kumalat ang tingin ng mga ito mula sa simpleng damit niya hanggang sa marriage certificate na hawak ni Maximo. Prepare the east wing. Malamig na utos ito. Doon titira si Emilia. Yes, sir. Saan ang mga ito? Sandali. Agad na sabat ni Emilia. Bakit hiwalay? Diretso siyang tinignan ni Maximo. Gusto mo bang magkatabi tayo? Biglang uminit ang mukha niya. Hindi ah. Then, sa east wing ka. Napasimangot siya habang naglalakad kasunod nito. Buwisit talaga itong lalaking to. Wika ni Emilia sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, Maximo. Pagtatrabahuan kong 2 milyon. Para kapag nabayaran ko na, pwedeng-pwede na akong makipaghiwalay sa'yo. Wala kasing balak na ibenta ni Emilia ang ari-arian ng kanyang lola. Do whatever you want. Wala naman akong pakialam. Anais lang din naman ni Lola ay alagaan kita at ipagpatuloy ko pa rin yun kung maghihiwalay nga tayong dalawa. Tumango na lamang sa Emilia. Pagdating nila sa ikalawang palapag, ay huminto si Maximo sa tapat ng isang malaking pintuan. Daddy! Isang maliit na batang babae ang mabilis sa yumakap sa binti ni Maximo. Halos mapahinto si Emilia. Napakaganda ng bata. Malaki ang mata, makapal ang pilik mata, at sobrang kamukha ni Maximo. Ria. Bahagyang lumambot ang mukha ni Maximo habang binubuhat ang anak. Hindi ka pa natutulog? No! Masiglang sagot ang bata bago napatingin kay Emilia. Saglit itong kumurap. Pagkatapos ay diretsyong nagsalita. She's pretty, Daddy. Siya na po ba yung mami ko? Yung tinutukoy ni Lola? Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Habang si Maximo naman ay napapikit na tila sanay na sa sinasabi ng anak. Maria, malamig ditong saway. What? Inosenteng sagot ng bata. Hindi napigilan ni Emilia ang matawa ng mahina. At tila iyon ang unang beses na may narinig si Maximo na totoong tawa mula sa kanya. Hi! Nahihiyang kumaway si Emilia sa bata. I'm Emilia. Tahimik lang siyang tinitigan ni Maria. Pagkatapos ay kumapit ito lalo kay Maximo bago bumulong ng malakas. Siya ng mami ko? Biglang nabulunan sa Emilia sa sariling laway. Samantalang si Maximo naman ay diretsyong sumagot. Yes, Maximo? Saway ni Emilia na namumula na, ngunit tila hindi yun pinansin na lalaki. Bagkus ay ibinaba nitong anak. Maria, this is Emilia Villacorta. Tahimik na tumingin sa kanya si Maria bago dahan-dahang umiti. Hello, Mommy Emilia. I'm Maria. I'm 5. Anito at ipinakita pa sa kanya ang 5 daliri. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Emilia. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ito ang kauna-unahang tumawag sa kanya ng mommy. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. Hello? Mahinang sagot niya. Ngumiti si Maria. Ngunit bigla ring kumunot ang noon nito. Tinitigan nito si Emilia at pagkatapos ay si Maximo. Parang may iniimbestigahan ang titig dito. What's wrong? Tanong ni Maximo. Hindi mo siya gusto? Nakapamewang si Maria bago nagsalita. I'm checking. Checking what? Tanong ni Maximo. Lalong kumunot ang noon ng bata. Kung nagsisinungaling po kayo. Natigilan silang dalawa. Ano? Sabay nilang tanong.
Tumango si Maria. Daddy said, you're my mommy now. Yes. Dahan-dahang sagot ni Emilia. Pero hindi kayo mukhang mag-asawa po eh. Wika ng bata. Nanlaki ang mata ni Emilia. Sa cartoons at movies kasi, Paliwanag ni Maria. kapag husband and wife, sweet sila. Pero kayo ni Daddy, mukhang hindi. Napapikit si Maximo. Mukhang alam na nito kung saan papunta ang usapan. Maria anak, pagod si mommy. Kailangan niya magpahinga. Sambit ni Maximo. San po? Sa estwing ng mansyon? Bakit dun? Hindi pwede sa right wing kung nasa ng kwarto nyo? Bakit siya nakahiwalay? Inosenteng tanong ni Maria na mula sa Emilia. Okay, that's enough. Rosa, kunin mo na siya. Utos si Maximo sa mayordoma ng mansyon. No! Itinaas nito ang isang kamay, parang isang malita abogado. I need proof! Proof? Ulit ni Emilia. Tumango ang bata. Opo! Nakangiti nitong sabi. At anong proof naman ang gusto mo? Tanong ni Maximo. Ngumiti si Maria. Napakakulit ng ngiting yun. Mag-kiss kayo! Natahimik sa gulat si Maximo at Emilia. Parang tumigil ang oras. Ano? Ayoko nga! Sigaw ni Emilia. Hindi natinag ang bata. Nakapamewang pa rin ito. Sa lips po! Mag-kiss kayo kung totoong mag-asawa po kayo! Sigaw ng bata. Buntik nang matumbas si Emilia sa kinatatayuan niya. Sa lips talaga? Namumulang tanong niya. Yes! Ani Maria. Hindi ba pwedeng sa pisngi? No, no, no! Sagot ang bata kay Emilia. Paulit-ulit na umiling si Maria. Lips kiss! Napahawak sa Emilia sa noo niya. Napangiti ng bahagya si Maximo. Samantalang si Maria naman ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Biglang umuso si Maria at parang maiiyak. Mga sinungaling kayo! Bad yun! Bad kayo, niloloko niyo po ako! Hindi kayo husband and wife! Nanlaki agad ang mga mata ni Emilia. Hoy, huwag kang iiyak. Maximo, tulungan mo naman ako sa anak mo. Then kiss! Mag-kiss kayo ni Daddy! Makulit at sabad ang bata. Hanggang sa biglang hinawakan ni Maria ang kamay nilang dalawa. Just one po, please! Walang nagawa ang dalawa kundi ang maghalikan. Narinig nila ang bungis-ngis ni Maria, pero ang nararamdaman ni Emilia at Maximo ay tila pagsabog ng kung ano sa kanilang mga puso. Okay, that's enough na po. Baka maubos na yung lips ni Mommy. Halakhak ni Maria. Namula sa Emilia na napayuko matapos ang halikan nila ni Maximo. Ngumiti si Maria. Will you stay here forever, Mommy? Naniniwala na po ako na husband and wife na kayo ni Daddy. Biglang natahimik sa Emilia. Napatingin siya kay Maximo at doon niya muling naalala. Contract marriage lang ito at posibleng mahiwalay sila dahil hindi naman nila mahal ang isa't isa. Hindi ito permanente. Oh, dito ka lang, Mommy, right? Hindi ka po aalis? Saad ni Maria. Huminga ng malalim si Maximo bago malamig na nagsalita. No. Wika ni Maximo. Ayaw magsinungaling sa anak at paasahin na naman ito. Agad na patingin si Maria sa ama nito. Kahit sa Emilia ay natigilan. May kasunduan kami. Diretsyong sabi ni Maximo habang nakapamulsa. Kapag nabayaran na yung utang niya sa akin, maghihiwalay din kami. Parang may biglang mabigat na bumagsak sa dibdib ni Emilia. Kahit iyon naman talaga ang plano. Tahimik siyang tumayo. Yes. Pilit niyang saad. Temporary lang ako dito. Kumunat ang noo ni Maria. Why? You two kissed. Bawal na mag-iwalay kapag nag-kiss na po. Bad yun. Hindi agad nakasagot si Emilia. Ngunit si Maximo ang sumagot para sa kanya. Because she'll work for me. Work? Insenteng ulit ang bata. Work na naman po. Why always work? I hate work. She will be my personal assistant, Maria.
Nanlaki ang mata ni Emilia. Dahan-dahan lumapit si Maximo hanggang halos magkalapit na sila. You will work under me until every centavo is paid. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Di kita pipiliting manatili sa tabi ko. Alam ko rin naman na lahat ay iiwan din ako. That's not true, Daddy. I'm here. I'm not gonna leave you po. Inosenteng sambit ni Maria. Napalunok sa Emilia. At kapag bayad na, makakalaya na ako sa'yo? Diretso siyang tinitigan ni Maximo. Yes, katulad na napag-usapan natin. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi maintindihan ni Emilia kung bakit. Parang may kakaibang kirot siyang naramdaman sa ideya palang na aalis siya rito balang araw. Samantalang si Maria naman ay biglang yumakap sa kanyang binti. Then, don't pay him back, Mommy. Inosente nitong sabi at bumungis-ngis. Nanlaki ang mata nilang dalawa. Maria! Seryosong sambit ni Maximo. Ngunit ngumuso lang ang bata habang nakatingin kay Emilia. Para hindi ka umalis dito at maging mami kita forever, may makakalaro na ako ng Barbie kahit kailan ko gustuhin. Hindi alam ni Emilia kung bakit, pero bigla na lang siyang nahirapang huminga. Ngumiti siya. Pangako, magiging mabuti ako mami sa'yo, habang nandito ako. Napangiti si Maria at niyakap siya. Samantalang titig na titig si Maximo sa kanilang dalawa, na tila ba may humaplos sa kanyang puso at nabuo ang pag-asang may babaeng ang magpapakaina sa kanyang anak. No, di ako pwedeng mahulog kay Emilia. Ayoko na masaktan pang muli. Wika ni Maximo. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga ay may kumakatok na sa pinto ni Emilia. Ano ba yan? Nasusunog bang mansyon na ito? Agad siyang bumangon at binuksan ang pinto. Bumungad agad si Maximo. Nakaayos na ito. Perpektong suot at mukhang naiirita gaya ng dati. 5:30. Ha? Late ka na. Nanlaki ang mata ni Emilia. Ano ba? Late ba saan? Work. Anong work? Personal assistant. 5:00 pa lang ah. Exactly. 5:00 pa lang ay nagsisimula ng araw ko. Ikaw maghahandle ng mga business proposal sa Villacorta Homes. Halos gusto niya itong sakalin. By the way, ang pangit mo palang matulog. Binato niya ng unan si Maximo nang umisi lamang sa kanya. Makalipas ang 30 minuto, inaantok na naglalakad si Emilia habang hawak ang tablet na iPad ni Maximo. Ayusin mo yung schedule ko. Nakalagay siya ng mga lipad ko kaya hindi ako pwedeng makipag-meeting about business. Bilang Mrs. Villacorta, gawain mo nang humarap sa mga boards habang wala ako. Kinakabahan man si Emilia, ay nakikinig lamang siya. Ikaw ang sasagot at tatanggap ng mga emails. Nang makarating sila sa kumpanya nito, ay pinagtitinginan siya ng lahat. Pero nagulat siya nang hawakan ni Maximo ang nanginginig niyang kamay. Napatingin agad si Emilia dito. What are you doing? Bulong niya. Diretso lang sa harapan ng tingin ni Maximo habang naglalakad sila papasok sa lobby. Your hands are shaking, Emilia. Of course they are. Pabulong niyang sagot. Lahat sila nakatingin sa akin eh. Malamig itong tumingin sa kanya. Then look back. Taasan mo ng kilay, sungitan mo, at ipakita mo na hindi ka isang mainang babae. Ha? Hindi ka katulong dito, Emilia. Napahinto siya. Hindi rin huminto si Maximo, kaya napilitan siyang sumunod. Hindi ka bisita. Maximo, you are Mrs. Villacorta now. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi naman permanente yun. Permanent man o hindi, wala silang pakialam doon. Napatingin si Emilia sa mga empleyadong yumuyuko habang dumaraan sila. Sa paningin nila, ikaw ang asawa ko. Inanangan ako. Natahimik siya. Be confident, Emilia. Napatitig siya sa lalaki. Sa unang pagkakataon, ay wala siyang narinig na pangungutya sa boses ito. Di mo kailangang matakot sa kahit na sino dito. Paano kung magkamali ako? Huminto si Maximo sa harap ng elevator. Dahan-dahan siyang nilingon ito. Then, make mistakes. Pagkagalitan kita, oo, pero normal namang magkamali. Mukha namang palagi ka nagkakamali. Na-scam ka nga eh. Nangunot ang noo ni Emilia.
Akala niya ay ang sweet na nito. Sama talaga ng ugali mo, Maximo. Ngumisi si Maximo. Magkamali ka, matuto ka, bumagsak ka kung kinakailangan. Nagtataka siyang tumingin dito. Pero huwag kang kailanman matakot dahil ang iniisip mong hindi ka sapat. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Emilia. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil matagal nang walang naniwala sa kanya. Matagal na siya nag-iisa. Mula nang mawala ang kanyang lola, pakiramdam niya mag-isa na lang siya sa lahat. Ngunit ngayon, may isang taong nagsasabing kaya niya. Muling nagsalita si Maximo. I promise, Lola Esperanza. Bahagyang lumambot ang mga mata nito. Bago tayo maghiwalay, sisiguraduhin kung kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Isa pa, simula mamayang gabi. Sa kwarto na kita tutuloy. Ayokong mag-isip na hindi maganda si Maria at huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na gawin natin ang mga gawain ng isang mag-asawa. Sayang naman. Akala ko makakakanta na si Chuchay dahil may mikropono nang papasok sa kanya. Emilia! Gulantang si Maximo pero namula rin. Tumawa naman si Emilia. Biro lang. Inirapan siya ni Maximo. Napalunok si Emilia. Hindi kita gagawing dependent sa akin. Diretso itong tumingin sa kanya. Kapag umalis ka rito balang araw, gusto kong kaya mong harapin ang kahit sinong tao nang hindi yumuyo ko, Emilia. Ang drama mo naman, Mr. Villacorta. Hindi ako dramatic. Alam ko lang na kapag kaya mo ng sarili mo, aalis ka. Bahagyang ngumiti si Maximo at sa unang pagkakataon, totoong ngiti iyon. Hindi iyong may halong inis, kundi isang ngiting nagpagaan sa malamig nitong mukha. Muntik nang matigilan si Emilia. Grabe, napakagwapo. Mukhang masyarap. Hindi ba talaga pwedeng mamit ni Chuchay si microphone? Malanding bulong ni Emilia sa kanyang isipan. Ngayon lang niya napansing gwapo pala talaga ang asawa niya kapag nakangiti. Stop staring, Mrs. Villacorta. Baka isipin kong gusto mo na ako. Bigla siyang namula. Ano? Hindi kita tinititigan, oh. Tinititigan mo ko. Kulang na lang hubaran mo ko. Baka naman na-fall ka na sa akin. Hoy, hindi no. Bitawan mo nga ako. Kayo ko na maglakad. Tatama ka sa pader, Mrs. Villacorta. Ha! Hindi natuloy ni Emilia sasabihin. Nandumiretso siyang bumangga sa gilid ng elevator. Napahalakak ang ilang empleyado nakakita. Samantalang si Maximo naman ay napailing. Si, bumangga ka kasi imbes sa harapan ka tumingin ay nasa akin ang titig mo. Kasalanan mo to. Pagpasok nila sa boardroom, ay agad na tumahimik ang lahat. Naroon ang mga directors ng Villacorta Homes, mga negosyanteng dekada ng nasa industriya, at lahat sila'y nakatingin ngayon kay Emilia. Parang gusto niyang tumakbo palabas. Ngunit naramdaman niya muli ang kamay ni Maximo sa likod niya. Gentlemen, malamig na saad ni Maximo. Agad tumayo ang lahat. This is my wife, Emilia Villacorta. Nagkatinginan ng mga tao. Samantalang si Emilia ay halos mawala ng hininga. Ngunit nagpatuloy si Maximo. At mula ngayon, kapag wala ako, she speaks for me. Nanlaki ang mga mata ng lahat, pati si Emilia. Maximo, para nila akong kakainin ng buhay. Ngunit hindi siya pinansin nito. Treat her decisions as my decisions. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay isa-isang tumango ang mga direktor. Yes, Sir Maximo. Sagot ng mga ito. Ay, akala ko hihiling din kayo na maghalikan kami ni Maximo para lang maniwala kayong kasal na kami. Natigilan ng lahat nang marinig ang sinabi ni Emilia. Maging si Maximo at huli na nang ma-realize ang sinabi. Nahihiya siyang nagtago sa likod ni Maximo. Sorry, na-excite lang ako. Gusto mo ba akong halikan, Mrs. Villacorta? Natatawang bulong ni Maximo, kaya naman kinurot ni Emilia sa tagiliran si Maximo. Pakiramdam ni Emilia ay mabibingis siya sa lakas ng tibok ng puso niya. I'm sorry, gentlemen. Masyadong bastos ang bibig ng asawa ko at mukhang nais manghingi ng halik sa akin. Nagtawa na ng mga kalalakihan, kaya halos nais na magpalamo ni Emilia sa lupa. Hindi niya lang alam na habang nakatingin siya kay Maximo, tahimik din ito nakatingin sa kanya at sa kaibuturan ng puso nito. Unti-unti nang nabubuo ang paghangas sa babaeng pinakasalan niya
para tuparin ang huling habilin ng kanyang lola. Hindi niya inaasahan na isang araw, si Emilia rin pala ang magiging dahilan para gusto niyang sirain ang kanilang kasunduan. Kinagabihan, tahimik na kumakain ng tatlo sa dining table. Biglang nagsalita si Maria. Daddy, Yes, I'm so happy po. nakangiti nitong sabi. Napahinto si Maximo, kahit si Emilia ay napatingin sa bata. Why? Tanong ni Maximo. Ngumiti si Maria. Because before, madalas sa dalawa lang tayo rito sa dining. Ngayon, meron na ako, Mommy. Tapos, nakita ko po na nililipat sa room niya yung mga gamit ni Mommy. Anito at pagkatapos ay itinuro nito sa Emilia. Ngumiti rin si Emilia at hinaplos ang matabang pisngi ni Maria. Mommy, pwede po bang matulog ka sa kwarto ko later? Tanong ni Maria. Sasagot na sana si Emilia nang umiling si Maximo. No, Ria. May mga work si Mami na kailangang tapusin. No, pwede ko yung tapusin bukas. Pwede ako matulog sa kwarto ni Maria mamaya. Yay! Sigaw ni Maria dahil sa sinabi niya, pero nakakunot lang ang noo ni Maximo. Daddy, matulog ka rin sa room ko kasi you and Mommy, you're two always arguing. Muntik mabulunan si Emilia sa juice. Samantalang si Maximo naman ay napapikit. That's not happiness po, Daddy. Dapat ang Mommy at Daddy nasa isang room lang din. Paano po kayo gagawa ng little sister ko kung palagi kayo nag-aaway? Inosenteng tanong ni Maria. Maria, saan mo nakukuha yung mga salitang yan? Tanong ni Maximo. Kay Nanay Rosa po. Anito. Sabi niya dahil mag-asawa na kayong dalawa, gagawa na kayo ng baby sister ko. Pero hindi po ba ako pwede ron? Hindi po pwede makita kung paano kayo gagawa ng baby sister ko? Pulang-pula si Emilia sa pinagsasasabi ni Maria. Tahimik na pinagmasdan sila ni Maria. Pagkatapos ay masayang pumalakpak. Kung hindi po ako pwedeng manood, dalian niyo na lang pong gumawa para tomorrow meron na akong little sister. Hagik-hik nito. Parehong natigilan sina Maximo at Emilia at sa unang pagkakataon, pareho silang natawa. Unti-unti, nagiging tahanan para kay Emilia ang lugar na dati pakiramdam niya ay hindi na niya mararamdaman at unti-unti rin nasanay si Maximo na may maingay na babae na laging sumasagot sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Totoo ngang natuloy si Emilia sa kwarto ni Maria matapos ang kanilang dinner. Napakalaki ng silid nito. May mga stuffed toys sa bawat sulok, iba't ibang Barbie dolls, at isang malaking pink na kama sa gitna. Mommy, you can borrow my toys po. I can also give some to you. Sabi ni Daddy, always share my toys daw po sa mga kalaro ko sa school. Nakangiti nitong sabi kaya napangiti rin si Emilia. Higit sa lahat, punong-puno ito ng mga litrato ng kwarto ng bata. Mga litrato ni Maria. Mga litrato ni Maria kasama si Maximo at Lola Esperanza. Pero napansin ni Emilia na halos wala siya makitang larawan ng tunay nitong ina. Mommy Emilia, Mahina nitong tawag habang nakahiga sila sa kama. masaya ako kasi nandito ka. Napangiti si Emilia. Ako rin, masaya ako nakilala kita. Ngunit tila may gusto pang sabihin ng bata. Tahimik ito sandali bago muling nagsalita. Mommy, Yes, baby? kahit bayaran mo po si Daddy, huwag ka munang umalis dito sa mansyon. Malungkot po kasi dahil palaging busy si Daddy eh. Palagi ako niiwan with my nannies. I hate Daddy's work po. Pag-amin ng bata. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Emilia. Napayakap siya ng bahagya sa bata. Bakit naman? Natahimik si Maria. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Kasi natatakot ako. Nawala ang ngiti ni Emilia. Anong kinakatakutan mo? Love na love ka ng daddy mo. At for sure, busy siya sa work kasi gusto niya na magandang buhay para sa'yo. Napakagatlabi ang bata. Tila nag-iisip kung dapat ba nitong sabihin. Hanggang sa tuluyan itong nagsalita.
Noon pong 3 ako, palagi ko nakikita si Daddy na umiiyak. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Emilia. Ano? Bakit naman? Tumango si Maria. Kahit akala niya tulog na ako. Tahimik ang buong silid. Tanging mahinang tunog lang ng aircon na maririnig. Naririnig ko siya nakikipag-usap sa phone. Ani Maria, napalunok sa Emilia. At anong sinasabi niya? Tumingin si Maria sa kisame. Parang inaalala nito ang mga bagay na hindi dapat maaalala ng isang 5 taong gulang na bata. Sinasabi niya, Bahagyang nanginig ang boses ito. please come home. Napatakip si Emilia sa kanyang bibig. Please come back to Maria. Kausap niya po yung real mommy ko. Bulong ng bata. Tumahimik muli si Maria. Please don't do this to our family. Parang may humigpit sa dibdib ni Emilia. Hindi niya inaasahan yun. Hindi niya kailanman naisip ng malamig at palaging seryosong si Maximo ay umabot sa puntong nagmamakaawa na sa isang babae. Daddy cried a lot. Pumikit si Maria. Minsan po niyayakap niya ako habang umiiyak siya. Hindi alam ni Emilia kung ano ang sasabihin. Napakabata pa ni Maria para dalhin ang ganoong alaala. Nasaan bang real mommy mo? Mahina sumagot ang bata. May iba na po siyang love eh. Napapikit si Emilia. Mas lalong sumakit ang puso niya. Sabi ni Daddy, Dagdag ni Maria. kapag man mo isang tao, hindi mo siya pwedeng pilitin na manatili sa'yo. Tumulong isang luha sa gilid ng mata ng bata. Kaya hinayaan niya na lang si Mommy. Hindi na malaya ni Emilia na namumuo na rin ang luha sa mga mata niya. Alam mo ba kung ano pong pinakamasakit sa heart ko? Tanong ni Maria. Mahinang umiling si Emilia. Sabi ni Mommy, babalik siya. Anito. Napahigpit ang yakap ni Emilia dito. Pero hindi na siya bumalik. Nabasag ang boses ng bata. Araw-araw ako naghihintay noon. Isang luha ang pumatak sa una nito. Kapag may kotse sa labas, akala ko si Mommy na. Kapag may tumatawag sa gate, akala ko siya na. Kapag birthday ko, akala ko uuwi siya. Hindi na napigilan ni Emilia ang sariling luha. Napakasakit. Napakabigat para sa isang bata ang dinanas ng masayahing si Maria. Kaya ayoko pong umalis ka. Ikaw lang po yung dinalang babae rito ni Daddy. Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi yung dalawa na babayaran mo po si Daddy ko. Sana po mawalan ka po ng pera para hindi mo na siya mabayaran at hindi ka na umalis dito. Inosente nitong pahayag. Mahigpit na yumakap si Maria sa kanya. Kapag umalis ka rin, Nanginginig na ang maliit itong boses. baka umiyak na naman si Daddy. Ayoko pong umiyak si Daddy. I love him so much po. Masakit po sa heart kapag nakikita ko pong umiiyak si Daddy. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Emilia. At baka Huminto si Maria saglit sa nais itong sabihin. maulit na naman na maiwan na naman kami. Napayakap siya na mahigpit sa bata. Hindi, Maria. Mahina niyang bulong. Hindi kita sasaktan. Napapikit si Maria. Hindi mo po ako iiwan. Hindi agad nakasagot si Emilia. Dahil ng totoo, hindi niya alam. May kontrata silang mag-asawa. Ngunit sa sandaling yun, hindi niya kayang sabihin yon sa bata. Kaya hinaplas niya ang buhok nito at buong pusong nagsalita. Habang nandito ako, hindi kita pababayaan. Mamahalin kita ng higit pa sa sarili ko. Unti-unting pumikit si Maria. Ngunit bago pa ito tuluyang makatulog ay bumulong pa ito.
Thank you, Mommy. I love you po. Ilang minuto lumipas, nakatulog na si Maria. Ngunit hindi alam ni na Emilia at Maria na bahagyang nakabukas ang pinto at sa labas nito, tahimik na nakatayo si Maximo. Sana, tuparin mong kahilingan ng anak ko, Emilia. Bulong ni Maximo. Narinig niya ang bawat salita, bawat alaala, bawat luha, bawat takot ng kanyang anak. Napalunok siya, hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Dear God, stop hurting my daughter. Mumunting bulong ni Maximo. Dahil sa unang pagkakataon, narinig niya mula mismo kay Maria kung gaano pala kalalim ang sugat na iniwan ng pag-alis ng ina nito. At mas masakit pa doon, ang marinig ang ina niya, takot at takot na maiwan muli. Samantalang mula ng gabing yon, may nabago kay Emilia. Isang bagay ang sigurado. Ayaw niya masaktan muli si Maria at kung maaari, ayaw din niya makitang masaktan si Maximo. Kinabukasan, maaga na naman siyang ginising nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagreklamo. Nilalagnat ka ba? Kunot noong tanong ni Maximo. Ano? Bakit hindi ka nakikipag-away? Ang aga mong nagising, hindi ka ba pinatulog ni Maria? Napairap siya. Pwede ba Maximo manahimik ka? Minsan mabait din naman ako, no? At saka ang cute kaya ni Maria, nakatulog kami ng maaga. Binato na naman niya ito ng unan at tulad ng dati, bahagyang umiti si Maximo. Thank you for making my daughter happy, Emilia. Hindi yun nakaligtas sa paningin ni Emilia ang maagang ngiti sa labi ni Maximo at sa hindi niya maintindihang dahilan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nahuhulog na ba ako kay Maximo? Kaya niya ba akong mahalin ng totoo? Tanong ni Emilia sa kanyang sarili. Lumipas pa mga araw, pagkatapos ay mga linggo. Mas naging abala si Emilia sa trabaho. Unti-unti rin niyang natututuhan ang mundo ng negosyo at sa bawat pagkakamali niya, nariyan si Maximo. Basahin mong mabuti ang kontrata. Nasabihan ko na si Lucas na bigyan ka ng detail ng mga documents para mas madali mong maintindihan. Okay. Kung nagkakamabutihan kay ni Lucas ha. Hindi alam ni Maximo kung bakit yun ang nasabi niya. Napansin niya kasing magana nagtatrabaho si Lucas at Emilia. Ha? Anong pinagsasasabi mo, Maximo? Umiling na lamang si Maximo. Huwag kang basta maniwala sa numero o pirma ng hindi binabasa ang documents, lalo kung tungkol sa pera. Baka ma-scam ka na naman, Emilia. Humaba ang uso ni Emilia. Dahil sa dami ng gagawin, ay pagod na naman siyang uuwi. Ayaw pa naman niya kapag hindi nabibigyan ng time si Maria. Okay. At huwag kang magpapadala sa matatamis sa salita ng mga investor. Napangiti siya. Kasama ka ba doon? Hindi ba dapat ako magpadala sa'yo, Mr. Villacorta? Napailing si Maximo, samantalang natawa si Emilia. At muli, napatitig sa kanya si Maximo ng mas matagal kaysa nararapat lalo sa kanyang pulang-pula na labi. Unti-unti ring napansin ng mga tao sa paligid nila ang pagbabago. Mas madalas nang marinig ang tawa ni Maximo. Mas madalas na rin itong umuwi ng maaga. At higit sa lahat, mas madalas na itong nakatingin kay Emilia. Ngunit hindi yun napansin ng lalaki. Si Emilia lang ang nakakapansin. Isang gabi, nasa hardin si Emilia habang nagdidilig ng mga rosas na dating inaalagaan ni Lola Esperanza. Tahimik ang paligid, hanggang sa lumapit sa kanya si Maximo. May hawak itong 2 tasa ng kape. Inabot itong isa sa kanya. Thanks. Tahimik silang naupo sa bench, ngunit hindi yon nakakailang. Sa halip, parang komportable silang dalawa sa kanilang tahanan. Maximo? Yes? Totoo bang ayaw mo nang magmahal ulit? Chismis yun sa kumpanya kaya nagulat sila nang malaman na ako yung asawa mo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Nakatingin lang ito sa madilim na kalangitan. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Nakakatakot magmahal, Emilia. Napatitig siya rito. Minsan, gusto ko ulit sumubok. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Emilia.
At minsan Maximo, minsan natatakot ako. Natahimik siya. Kapag nasanay ka kasing mawala mga tao sa paligid mo, natututo kang huwag ng umasa. Kaya hindi rin ako umaasang magtatagal ka rito. Pwede kang magkagusto sa iba. Katulad ka Lucas. Napapansin kong may gusto sa'yo yun eh. Tapos, pwede mo kaming iwan kami ni Ria kasi alam kong yun din naman ang kahantungan ng pagsasama nating to. Hindi alam ni Emilia kung bakit biglang sumakit ang puso niya. Gusto niya sabihin na hindi lahat ng tao ay aalis. Gusto niya sabihin na hindi siya katulad ng dating inibig nito. Ngunit hindi niya magawa, kaya sa halip ay ngumiti siya. Kung sakaling magmahal ka ulit, ani Emilia, sana sa tamang babae na. At swerte ang babaeng yon, kasi mabuti kayong tao ni Maria. Napatingin si Maximo sa kanya. Maybe ako naman ang maswerte. Susubukan kitang mahalin. Sasaluhin mo ba ako? Natigilan si Emilia at sa unang pagkakataon, may munting pag-asa na sumibol sa puso niya. Pwede naman, para mag-meet and greet na si Chuchay at microphone mo. Hindi dahil gusto niyang mahulog si Maximo sa kanya para sa pera nito. Hindi dahil gusto niyang manatili sa mansyon, kundi dahil habang mas nakikilala niya lalaki, mas nakikita niya ang lalaking tahimik na nasasaktan. Kapag magmamahal ka ng ibang babae, subukan mo ko Mr. Villacorta. Sayang naman si Chuchay kung hindi niya makikita ang microphone na tinuhod niya sa airport. Tumayo si Emilia at iniwan si Maximo na gulat na nakatitig sa kanya. Hindi na lang si Maria ang mahalaga sa kanya, pati ang ama nito. Mula ng gabing nag-usap sila sa hardin, lalong naging magulo ang buhay ni Maximo. Dahil kay Maria at Emilia. Pareho mga ito na maingay. Parehong matigas ang ulo at mas nakakainis. Parehong nagkakampi laban sa kanya. Daddy! Kadarating pa lang ni Maximo mula sa isang flight nang salubungin siya ni Maria at Emilia. Miss me, baby? No! Natawa si Maximo sa sagot ng anak. Ngunit agad ding nagsalita ang bata. Daddy, palagi kang umaalis because of work. Gusto ko ng baby sister. Paano niyo gagawin yun? Natigilan siya. Samantalang si Emilia naman ay muntik ng mabulunan. Humagikik si Maria. Mommy is pretty. For sure, pretty rin na magiging baby sister ko. Ano po bang ginagawa niyo sa kwarto niyo? Bakit hindi niyo pa rin magawa si baby sister? Dahil ba sa work? Maria anak, kaya mo na muna si Daddy. Gagawin din namin ang baby sister mo kapag hindi pagod ang microphone ni Daddy. Pinanlakihan ng mga mata ni Maximo sa Emilia. Mommy is sweeter. Mommy hugs better. Mommy loves me more. Kaya di ba mas better kung hindi na siya alis dito, Daddy? Tanong ni Maria. Do you love mommy more than Daddy? Napairap si Maximo nang tumango ang anak sa katanungan niya. Samantalang si Emilia naman ay halos mabuwal sa kakatawa. Sorry Maximo, mas mahal ako ng anak natin. Hindi namamalayan ni Emilia ang nasabi ni siyang nagpatibok ng sobrang bilis sa puso ni Maximo. Ngumiti siya. You're enjoying this, Mrs. Villacorta. Sobra. Napailing na lang siya. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Masarap sa pakiramdam na marinig ang tawanan ni na Emilia at Maria. Lumipas pang ilang araw, nagpasya si Emilia na turuan si Maria mag-bake at gaya ng inaasahan, naging disaster yon. Punong-puno ng harinang kusina, may itlog sa sahig, may chocolate sa mesa at may puting harina pa sa mukha ni Maria. Ngunit ang kawawa, si Maximo. Daddy! Pagpasok pa lang nito sa kusina, ay agad siyang sinalubong ng dalawa. Bago pa siya makapagsalita, diretsong pinahira ni Maria ng harina ang ilong niya, nabuhat ni Emilia. Napakurap si Maximo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napatingin sa anak at sa asawa. Parehong natatawa. Mukha kang multo? Napahalakhak si Emilia. Para pong si Jasper si Daddy, yung multo. Ani Maria. Mariing napapikit si Maximo. Mas lalo silang natawa at bago pa sila makatakbo, ay hinawakan ni Maximo ang supot ng harina. Nanlaki ang mata ni Emilia. Maximo, wag, malinis na ako.
Takbo, Mrs. Villacorta! Maximo, wag! Maria, takbo! Ang monster, hinahabol tayo! Nagtili ang mag-ina ng sabay habang hinahabol sila ni Maximo sa buong kusina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Umalingaw-ngaw ang malakas sa tawanan sa mansyon ng mga Villacorta. Ngunit hindi puro kilig at tawanan dahil minsan nag-aaway din sila. Katulad ng araw na muntik nang mahimatay si Emilia sa trabaho. Buong araw siyang walang kain dahil sa sunod-sunod na meetings. Hanggang sa bigla siyang nahilo at nang malaman yon ni Maximo, galit na galit ito. Anong iniisip mo? Nahibang ka na ba? Natigilan si Emilia. Ha? Ano ba ginawa ko? At anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat may lipad ka ngayon? Hindi ka kumain buong araw. Sinabi ni Lucas sa munti ka na matumba sa conference meeting kanina kung hindi ka niya sinalo. Ay, busy ako, Maximo. Ang dami kong tinatapos sa trabaho. That's not an excuse, Mrs. Villacorta. Pinupursige mo bang magtrabaho para makabayad ka kagad sa akin? Gusto mo na ba kaming iwan ni Maria? Ganun ba yon? Natigilan si Emilia. Ano bang pinagsasasabi mo? Narinig mo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ka galit, Maximo. Hindi mo maintindihan? Natawa si Maximo, ngunit hindi yun masayang tawa. Bunti ka nang himatayin. Hindi naman ako mamamatay. Nakaligtaan ko lang kumain ngayon dahil sa dami ng trabaho. Stop saying that. Hindi talaga kita hayaan na mamatay. Natahimik ang buong opisina. Pati si Lucas na nasa gilid ay hindi makaimik. Hindi kailanman nakita ng mga empleyado si Maximo na ganitong kagalit. Huminga ng malalim si Emilia. Bakit parang kasalanan ko pa? Dahil kasalanan mo naman talaga. Nagtatrabaho lang ako, Maximo. Para saan? Natahimik siya. Para makabayad ka agad, Emilia. At ano namang masama doon? Yun naman ang usapan natin, di ba? Parang may kung anong bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Exactly. Napag-usapan nating dalawa. Kaya nagsisipag sa trabaho. Bahagyang nanginig ang panga nito. Yun ang usapan natin. Napakunot noo si Emilia. Maximo, ano ba problema mo? Araw-araw ka nagmamadali. Dahil nga may utang ako at ayoko mapahiya sa'yo. Araw-araw mong pinapaalala sarili mo na aalis ka. Tumigil si Emilia at doon niya naramdaman. Hindi galit ang nasa boses ito, kundi takot. Hindi mo malang napapansin. Mahina ngunit malinaw ang boses ito. Unti-unti nang nasasanay si Maria sa'yo. Napalunok si Emilia. Kapag may problema siya, ikaw ang hinahanap. Kapag may maganda nangyari sa school, ikaw ang una niyang gustong tawagan. Kapag masama ang panaginip niya, pangalan mong binabanggit niya. Parang may sumuntok sa dibdib ni Emilia. Tapos gigising ako isang araw. Napahinto ito. At aalis ka na lang. Iiwan mo kami ni Maria. Tahimik si Emilia. Hindi niya alam ang isasagot. Dahil iyon naman talagang plano kung hindi mahuhulog sa kanya si Maximo. Masyado kang kampante, Emilia. Mapait itong ngumiti. Akala mo ikaw lang naghahanda sa paghiwalay nating dalawa. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Emilia. Hindi naman ganun yun, Maximo. Nagmamadali ka kasi gusto mo kaming iwan. Mas lalong bumigat ang paligid. Kaya nga hindi ko hinahayaang umasa si Maria na mananatili ka. Pero ikaw, natigilan ng lalaki. Ikaw ba, Maximo? Diretso siyang tumingin dito. Hindi ka ba umaasa? Natahimik siya pagkatapos ng ilang segundo. Natawa si Maximo. Paano ko aasa? Nangilid ang mga mata nito. Paano kita mamahalin kung alam kong alis ka rin naman? Parang tumigil ang mundo ni Emilia. Nanlaki ang mga mata niya. Pati si Lucas ay napayuko sa gilid. Paano, Mrs. Villacorta? Sabihin mo nga sa akin. Napalunok sa Emilia. Paano ako magmamadali ulit pagkatapos sa lahat? Paano ako maniniwala na may mananatili? Paano ako hindi matatakot? Napapikit ito. Araw-araw kong sinasabing contract marriage lang to. Huminga ito ng malalim. Araw-araw kong pinapaalala sa sarili ko na hindi kita dapat mahalin. Tumigil ang mundo ni Emilia. Pero nahihirapan ako eh. Nahihirapan si microphone na gustong-gusto na ring pakantahin ng chuchay mo.
Tuluyan ng tumulo ang luha ni Emilia kahit nais niyang matawa. Maximo, at nakakainis ka. Napakurap siya. Ano? Nakakainis ka, Mrs. Villacorta. Mas lalong natigilan si Emilia. Masyado kang mabait kay Maria. Masyado kang komportable sa bahay. Masyado kang bagay sa buhay namin. Unti-unting namula si Emilia. At pinaka nakakainis sa lahat, tumitig ito sa kanya. Nagsiselos ako kay Lucas. Biglang nabulunan si Lucas. Sir, bakla ako sir. Ikaw pong gusto ko, hindi si Mrs. Villacorta. Seryosong sa ni Lucas na natatakot na masapak ni Maximo. Hindi siya pinansin ni Maximo na namula dahil sa kahihiyan. Samantalang si Emilia ay hindi makapaniwala. Maximo, nagpalipas lang ako ng gutom. Grabe naman ang confession mo. Nagsiselos ka ba? Oo. Kay Lucas na gay? Hindi ko alam na gay siya. Bakit hindi ba sinabi sa akin? Sir, wala po talaga kaming relasyon ni Mrs. Villacorta. Minsan nga, pinagchichismisan ka namin eh. Ani Lucas. Lucas. Malamig na tura ni Maximo. Po? Takot na tanong ng sekretarya ni Emilia. Labas. Agad tumakbo palabas ang kawawang sekretarya. Naiwan silang dalawa. Hanggang sa hindi napigilan ni Emilia, natawa siya. What's funny? Nagsiselos ka kay Lucas? Hindi nakakatawa. Mas lalo siyang natawa. Oh my God, Maximo. Ikaw ang asawa ko. Ang gwapo mo kaya. Ikaw ang gusto ko. Parang nga kumalma ka eh, pagbibigyan ka ni Chuchay mamaya. Napailing si Maximo pero kahit siya, nahihirapan ng itago ang ngiti. Natigilan si Emilia. Ikaw ang gusto ko. Sa unang pagkakataon, parang nawala ng masasagot si Maximo Villacorta. Ang lalaking kayang humarap sa dandaang tao. Ang lalaking kayang magpalipad ng eroplano sa gitna ng bagyo. Ngayon ay tahimik na nakatitig lang sa babaeng nasa harapan niya. Emilia. Unti-unting lumapit si Emilia. Hindi na siya nakangiti. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Mahina niyang pag-amin. Pero sa tuwing umuwi ka galing flight, hinihintay kita. Hinihintay ka namin ni Maria. Napulunok si Maximo. Sa tuwing napapagod ako sa trabaho, ikaw ang gusto kong kausap. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito. At sa tuwing nakikita ko masaya si Maria, napangiti siya. Masaya rin ako, Maximo. Kasi para sa akin, anak ko si Maria. Anak natin na kailangan ng buong pamilya. Ikaw, ako, at si Maria. Tahimik lang si Maximo dahil pakiramdam niya ay matagal na niyang hinihintay marinig ang mga salitang yon mula kay Emilia. Hindi ko alam ang mangyayari sa atin. Bulong ni Emilia. Pero alam kong ayoko mawala kay ni Maria sa buhay ko. Tuluyan ang bumigay ang natitirang depensa ni Maximo. Dahan-dahan itong hinawakan ang mukha niya. Napapikit si Emilia at sa unang pagkakataon, hindi natakot ang naramdaman nila, kundi kapayapaan. Naglapat ang mga labi nila. Nang gabing yon, hindi sila nag-usap tungkol sa kontrata. Hindi nila pinag-usapan ang utang. Hindi rin nila pinag-usapan na magiging katapusan ng kanilang kasal. Sa halip, magkatabi silang nakaupo sa balkonahe ng mansyon habang tanaw ang mga ilaw ng syudad. May papangako ako sa iyo, Emilia. Napalingon si Emilia kay Maximo. Ano yon? Huminga ng malalim si Maximo. Hindi kita hayaang mag-isa. Nangilid agad ang luha niya. Maximo, ano man ang mangyari, mahigpit itong hinawakan ng kamay niya. Kapag nadapa ka, sasaluhin kita. Kapag natakot ka, nandito ako. At kapag may nangapis sa'yo, bahagya itong ngumiti. Tatanggalan ko ng negosyo. Sisirain at pababagsakin ko para sa'yo. Natawa si Emilia habang umiiyak. Napaka-romantic mo talaga. Alam ko, kaya nga gusto mo ako eh. Ngumiti rin si Maximo. Pagkatapos ay sumandal sa balikat ito si Emilia. At ako rin, Maximo.
Napatingin si Maximo sa kanya. Ano? Ipapangako ko rin. Puno ng katapatan ng boses ni Emilia. Hindi ko sasaktan si Maria. Napapikit si Maximo. Hindi ko siya iiwan ng basta-basta. Hindi ko sisirahin yung tiwalang ibinigay niya sa akin. At pagkatapos ng ilang segundo, idinagdag niya ang bagay na pinakatotoo sa lahat. At hindi kita lolokohin. Tuluyang napangiti si Maximo. Isang ngiti na matagal nang hindi nakita ng kahit sino. Dahil sa unang pagkakataon, matapos sa maraming taon, may taong piniling manatili sa tabi niya. Tahimik ang gabi. Tanging hangin lamang ang naririnig sa balkonahe habang magkahawak kamay sina Emilia at Maximo. Hindi na nila kailangang magsalita. Sapat ng presensya ng isa't isa. Dahan-dahang hinaplos ni Maximo ang likod ng kamay ni Emilia. Alam mo, mahina nitong sabi. Ang kulit mo, Emilia. Napangiti si Emilia. Sabi ng lalaking masungit. Hindi ako masungit. Napahalakak siya. Maximo, natatakot sa iyong kalahati ng kumpanya. Napailing si Maximo. Pagkatapos ay hinila siya nito ng bahagya palapit. Tahimik silang nagtitigan at sa unang pagkakataon, wala nang takot. Sila na lang at ang pamilyang unti-unti nilang binubuo. Emilia. Yes, mahal ko? Napangiti si Maximo. Salamat, mahal ko. Salamat na tanga ka nun, kaya na-scam ka. Pumait ang titig ni Emilia kaya natawa si Maximo. Para saan ang pagpapasalamat mo maliban sa na-scam ako? Sa pananatili, Emilia. Nangilid ang luha niya at bago pa siya makasagot ay niyakap siya ni Maximo. Muling naglapat ang mga labi nila dahil handa na makita ni Chuchay ang microphone ni Maximo. Nang gabing yon ay may nangyari sa kanila na nagpaiyak kay Emilia dahil sa laki ng microphone pero kinaya naman ng kanyang Chuchay. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay may malakas ng katok sa pinto. Mommy, Daddy! Sigaw ni Maria. Napadilat agad sina Maximo at Emilia. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay sabay na napabuntong hininga. Anak mo yan, harapin mo. Di ako makakatayo, may sugat si Chuchay. Namaos kakakanta kagabi. Bulong ni Emilia. Anak natin yan. Bulong pabalik ni Maximo. Muli siyang namula. Daddy, Mommy, gising na ba kayo? Sigaw ni Maria. Anong kailangan mo, Ria? Tanong ni Maximo mula sa loob. Checking lang po kung ginawa niyo ng baby sister ko. Sigaw nito. Natigilan silang dalawa. Napahawak si Emilia sa noo. Samantalang si Maximo ay napatawa ng malakas. 5 years old lang pa talaga yan? Tanong ni Emilia. Hindi na ako sigurado. Mula sa labas ng pinto ay muling nagsalita si Maria. Daddy, Yes? may baby sister na po ba ako? Tanong nito. Sabay na namula sina Emilia at Maximo at mula sa kabilang side ng pinto, rinig na rinig nila ang hagikik ni Maria. Mukhang meron na naman itong panibagong plano para sa dalawa. Yes, Maria, gumawa na kami ng baby sister. Pero you need to wait. Namula si Emilia, lalo na nang sumigaw na sa saya si Maria. Lumipas sa mga sumunod na linggo na parang panaginip. Masayang mansyon ng mga Villacorta. Mas madalas nang magkasama sina Maximo at Emilia. Mas madalas nang marinig ang tawanan ni Maria. Daddy, faster! Sigaw ni Maria habang nakasakay sa likod ni Maximo. Nasa garden sila. Nakatingin naman si Emilia habang natatawa. Masisira ang likod ko sa batang ito eh. Reklamo ni Maximo. Hindi po, strong si Daddy eh. Depensa ni Maria. Tama siya. Hindi ka nga sumusuko tuwing gabi. Dagdag ni Emilia. Napatingin si Maximo sa asawa. Tumigil ka, mahal. Bakit? Totoo naman ah. Napahalakhak si Emilia. Gaya ng dati. Parang natutunaw ang puso ni Maximo kapag naririnig niya ang tawa nito. Hindi na rin niya maitanggi. Mahal na niya si Emilia. Buong buo at sa pagkakataong ito, handa na siyang ipaglaban yon.
Ngunit hindi nagtatagal ang katahimikan. Dahil isang umaga, biglang nagkagulo sa mansyon. Sir Maximo! Mabilis sa lumapit ang isang kasambahay. Nasa dining table noon sina Maximo, Emilia at Maria. Ano yon? Tanong ni Maximo. Mukhang aligagang kasambahay. May bisita po sa labas. Napakunot noo si Maximo. Natigilan ng kasambahay. Pagkatapos ay tumingin kay Maria at saka bumuntong hininga. Si Ma'am Cassandra po. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Emilia. Nanigas siya dahil tila alam niya kung sino yun. Kasabay noon, biglang nahulog ang kutsara ni Maria. Daddy, it's Mommy. Napatingin si Maximo sa anak. Namumutla ito parang natakot. Paglabas sila ng mansyon, nakita agad nilang isang babae. Napakaganda, napaka-elegante at halatang galing sa marangyang buhay. Cassandra. Malamig ang boses si Maximo. Ngumiti ang babae. Hello, Max. Parang may tumusok sa puso ni Emilia. Tahimik si Maria. Mahigpit ang kapit ito sa kamay ni Emilia. Napansin niyo ni Cassandra at bahagya itong natigilan. Ang laki mo na, Ria, anak. Ngunit hindi sumagot si Maria. Sa halip, mas kumapit ito kay Emilia. Bakit ka nandito? Diretsong tanong ni Maximo. Huminga ng malalim si Cassandra. Pagkatapos ay ngumiti. Para makitang anak ko. Nanigas si Emilia. At para itama ang mga pagkakamali ko. At maging buo tayo ulit. Saad ni Cassandra. Parang bumigat ang paligid. Makalipas ang ilang oras, nasa sala silang lahat. Pakiramdam ni Emilia ay siyang hindi kabilang doon. Pinagmamasdan niya sina Cassandra at Maximo. Nakikita niyang minsan ay nagkakatitigan ng dalawa at unti-unting sumisikip ang dibdib niya. Nagkamali ako, Max. Mahinang sabi ni Cassandra. Tanggap ko yun, Cassandra. Seryosong sagot ni Maximo. Mahal ko pa rin kayong dalawa. Parang may sumuntok sa dibdib ni Emilia sa sinabi ni Cassandra. Napapikit siya at sa isip niya. Ito na yon. Ito na ang kinatatakutan niya. Nanay Rosa, iyakyat mo na po muna si Maria sa kwarto niya. Saad ni Emilia, kaya agad na sumunod si Rosa. Tahimik lang na nakikinig sa Emilia kahit natatakot ito. Nandito kasi si Cassandra, ang totoong pamilya ni Maximo, ang totoong ina ni Maria, ang babaeng minahal nito noon. Please. Nanginginig ang boses si Cassandra. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi na narinig ni Emilia ang sumunod dahil mabilis na siyang tumalikod at umalis. Habang tumutulo ang luha niya, pagbalik niya sa silid, dahan-dahan niya itong niyakap at doon siya tuluyang umiyak. Mommy? Mahinang bulong ng bata. Napangiti siya habang pinupunasan ng luha. Don't leave me, Mommy. Ani Maria. Parang nadurog ang puso ni Emilia dahil yon mismo ang kinatatakutan niya. Na baka kapag bumalik na si Cassandra, hindi na siya kailanganin na mag-ama. Baka sa huli, maging panandali ang pahinalang siya sa kwento ng pamilya nilang tatlo. Habang hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng mansyon, galit na galit si Maximo. Dahil matapos ang lahat ang sinabi ni Cassandra, iisa lang ang isinagot niya. You're too late. Saad ni Maximo. Ang babaeng nasa isip niya habang sinasabi yon ay hindi ang dating mahal niya, kundi si Emilia. Hindi ko ipagkakait ang anak natin, Cassandra. Pwede kang bumawi sa kanya pero hindi na tayo mabubuo pa. Matagal na kaming buo at binuo kami ng asawa ko, si Emilia. Nakangiting saad ni Maximo. Lumipas sa mga araw at gaya ng inaasahan, hindi basta-basta umalis si Cassandra. Halos araw-araw itong nasa mansyon. Minsan para dalhan ng regalo si Maria. Minsan para makausap si Maximo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong sumisikip ang dibdib ni Emilia.
Hindi dahil may ginagawang mali si Maximo. Sa katunayan, malinaw na iniiwasan pa nga nito si Cassandra. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ng takot. Isang umaga, tahimik na pumasok si Emilia sa opisina ni Maximo. May hawak siyang sobre. Maximo? Napatingala ang asawa. Ano yon, mahal ko? Inabot niya ang sobre. Napakunot noo si Maximo. Ano to? Vacation leave. Natigilan ito. Huminga ng malalim si Emilia. Magbabakasyon na muna ako. Parang may kung anong bumagsak sa sikmura ni Maximo. Saan? Europe. Nanigas siya. Matagal-tagal din siguro. Unti-unting namutla si Maximo. Hindi niya kayang sabihin ng totoo na nasasaktan na siya, na natatakot siya makita ang pagbabalikan ni na Maximo at Cassandra, na gusto niyang lumayo bago pa tuluyang madurog ang puso niya. Pagod lang ako. Gusto ko muna magbakasyon. Ngunit alam ni Maximo, nagsisinungaling siya. Kinagabihan, tahimik ang hapunan. Napapansin si Maria na may mali. Mommy, Napatingin si Emilia. why are you sad? Napangiti si Emilia. Hindi ako sad, baby. Sinasabi mo lang po yun. Parang may tumusok sa puso niya. Dahil kahit 5 taong gulang pa lamang si Maria, kilalang kilala na siya nito. 2 araw matapos yun, nasa airport na si Emilia. May dala siyang isang maleta at isang pusong wasak. Hindi niya kayang panoorin na baka isang araw, magising siya at makita sina Maximo at Cassandra na muling mabuo habang nawawasak siya. Final boarding call. Napapikit si Emilia. Unti-unting pumatak ang luha niya. Tama to. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Emilia Villacorta! Nanlaki ang mga mata niya. Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Agad siyang napalingon at halos tumigil ang mundo niya. Dahil tumatakbo si Maximo at kasunod ito si Maria. Maximo? Nanginginig ang boses niya. Paglapit ito, hindi man lamang ito nakapagsalita agad. Anong ginagawa mo rito? Namumula mga mata ni Maximo. Nakita niyang umiiyak ito. Akala ko. Nabasag ang boses ito. Akala ko iiwan mo na kami. Parang nadurog ang puso ni Emilia. Maximo, akala ko alis ka na. Muling tumulo ang luha nito at bago pa siya makapagsalita, bigla itong lumuhod sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa paligid pati si Emilia. Maximo, tumayo ka nga dyan. Wala nang pakialam si Maximo. Hindi na mahalagang dignidad. Hindi na mahalagang reputasyon. Hindi na mahalagang kahit ano. Dahil ang mahalaga ay ang babaeng nasa harapan niya. Please, mahal ko. Nanginginig ang boses ito. Huwag mo kaming iwan. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Emilia. Please, Emilia. Umiiyak na rin si Maria. Niyakap nito mga binti niya. Mommy, Humihikbi na ang bata. don't leave us. Akala ko forever ka na sa tabi namin ni Daddy. Humagulgol na si Maria at tuluyan ang bumigay si Emilia. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Habang umiiyak ay nagsalita siya. Ako ang dapat matakot. Napatingin sa kanya si Maximo. Humihikbi siya. Akala ko babalik ka kay Cassandra. Nanigas si Maximo. Akala ko mabubuo ulit kayong tatlo. Natakot ako magtanong. Natakot akong hindi piliin. Biglang natawa si Maximo habang umiiyak. Parang hindi makapaniwala. Si Cassandra? Tumango si Emilia. Kahit kailan, sakit ka talaga sa ulo, Emilia. Napasinghap siya. Ikaw lang, mahal ko. Tuluyan siyang napaiyak. Ikaw lang. Mahigpit na hinawakan ni Maximo mukha niya. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. At sa gitna ng airport, sa gitna ng luha, sa gitna ng lahat ng sakit na pinagdaanan nila, mahigpit siyang niyakap ni Maximo. Kasama si Maria. Sa pagkakataong yon, naintindihan ni Emilia.
Hindi siya pansamantalang bahagi ng pamilya. Hindi siya pahinalang sa kwento nila. Siya ang naging tahanan at bida. At sila ang pamilya niya. Isang taon na lumipas. Maximo, manganganak na ako! Napatalon agad si Maximo mula sa kinaupuan niya. Nasa conference call pa ito noon. Nabagsak pa ang cellphone nito sa gulat. Ano nangyari? Mabilis itong tumakbo palabas ng opisina. Halos masalpok pang kawawang si Lucas sa hallway. Pasensya ka na pero manganganak ng asawa ko. Talagang dumating na ang araw at ngayon, hindi na false alarm. Nasa ospital ang buong pamilya. Pabalik-balik si Maximo sa harap ng DR. Halatang mas kinakabahan pa kaysa sa mismong manganganak. Pagkalipas ng ilang oras, biglang bumukas ang pinto. Agad tumayo si Maximo, pati si Maria. Ngumiti ang doktor. Congratulations, baby girl. Parang tumigil ang mundo. Tuluyan ang nangilid ang mga mata ni Maximo. Mabilis na siyang pumasok sa loob. Nakahiga si Emilia sa kama. Sa mga bisig nito, naroon ang pinakamagandang bagay na nakita ni Maximo sa buong buhay niya, maliban kay Maria. Maximo, mahinang tawag ni Emilia. Bakit umiiyak ka? Napailing si Maximo. Ang ganda niya. Oh my God! She's so pretty like me, Mommy! Sambit ni Maria. Natawa si Emilia. Mommy, Ani Maria. Ano yon? siya na po ba si Chuchay? Natawa silang lahat. Dahil kahit hindi pa pinapanganak noon, may nickname ng bata. Oo, ang pangalan niya ay Emilia Chuchay. Dahan-dahang lumapit si Maria at maingat na hinawakan ng maliit na kamay ng kapatid. Agad yung kumapit sa kanyang daliri. Biglang umiyak si Maria. Nanlaki ang mata nilang lahat. Ang tagal ko siyang hinintay. Tuluyan ang napaiyak si Emilia. Pati si Maximo. Kumpleto na talaga sila. Si Mike naman ang gagawin natin. Si microphone. Umiiyak na bulong ni Maximo. Napagtanto nila na minsan, ang mga pangyayaring akala natin ay kamalasan ay siya palang magdadala sa atin sa tamang tao at tamang lugar. Dahil kung minsan, ang maling flight ang magdadala sa iyo sa tamang destinasyon, ang tahanan at pamilyang matagal mo nang hinahanap. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Maximo at Emilia na nagpakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi sa pagpiling manatili, magtiwala at magmahal sa kabila ng takot at sugat na nakaraan. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Maraming salamat at magandang araw. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!